Good day everyone, I'm the next reporter of this group. So, ang pagpapatupad ng programa ng K-12 ay nagbibigay upang matugunan ang tanging lagay ng Pilipinas sa Asya at mapabuti ang kakayahang makipagsabayan sa ibang bansa. Ang mga nagtapos nito, gayunpaman, ang tagumpay ng programa ay nakasalalay sa pagtugon sa patuloy na mga challenges na konektado sa realidad at makakasigurado na ang mga nagtapos ay may mga kakayahan na kailangan para sa mga trabaho na kanilang a-applyan sa hinaharap at mas maganda ang edukasyon. Ang rekomendasyon ng palawigin ang batayang edukasyon sa Pilipinas ay iminumungkahing solusyon tulad ng pagpapabalik ng grade 7 o pagdaragdag ng isang taon upang tugunan at mas maging epektibong paraan para mapabuti ang edukasyon para sa mga bata. Next is the teacher and the school curriculum. Sa madaling salita, ang magkakaugnay sa dalawang elements na ito. Ang isang matibay na curriculum ay nangangailangan ng mga magagaling na guro upang maipatupad ito ng maayos at epektibo, at ang mga magagaling na guro ay nangangailangan ng isang mahusay na curriculum upang magabayan ito sa pagtuturo. This is employability of Filipino high school graduate. Sa kabuuan, ang kakayahan ng mga nagtapos sa high school sa Pilipinas na makahanap ng trabaho ay isang patuloy na process, bagamat naglatag ng isang programang K-12, kinakailangan ang patuloy na pagsisikap upang matugunan ang mga hamon at ang paghahati ng tatlong kategoryang ito na subject ay naglalayong magbigay ng isang balance na edukasyon na nagpalipat-lipat sa pagitan ng pangunahing kaalaman